Grabe naman ho itong balita na to ni Pinas News Insider ha. AFP pumanig na daw ho dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ho natin umpisa ng ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, netizen survey, nangulelat ho itong si Tambaluslos at Marcos Jr. dito sa naturang survey na to. Hindi ho talaga natin maitatago ang katotohanan ng mga kababayan natin kasi ho pagka social media na nagsabi dyan, napakalaking bagay ho niyan mga kababayan. Lalo na pagdating sa eleksyon kasi yung iba hong mga politiko dyan, mas tinitignan ho nila ang timpla ng social media kaysa dyan sa mga naglalabas ang okta-okta survey na yan. Diba? Mas tinitignan ho nila kung ano ang tingin ng ating mga kababayan sa social media sa kanilang mga pinaggagawa sa mga trabaho nila ngayong mga panahon na to. Kailangan ho nating ibahagi sa ating mga kababayan. Nakakuha ho ng 95% dyan sa naturang survey na yan, approval at trust rating. Itong si Vice President Sara Duterte at ito naman hong si Marcos Jr. nakakuha lamang ho ng 4%. Diba? Yan ho kasi hindi ho natin pwedeng anuhin yan, hindi ho natin pwedeng doktorin yan. Kung ano lang ho lalabas sa social media, yun lang ho ang ating makikita. Ito naman hong si Tambaluslos na kung saan sa ibang mga survey makikita natin na nagkikipagpukpukan kay VP Sara, 1% lang ho nakuha niya dyan. At itong si Boy Kilay at itong si Alexander Gismundo, ang ating Chief Justice, zero ho sila. Napunta ho lahat dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga napapabalita na di umano bumaliktad na at talagang ang AFP pumaning na dito kay Vice President Sara Duterte base dito sa balita na to ni Pinas News Insider. Ibang klase ho ito, napakagandang nito, napakagandang balita na to. Kung sakali ho pakinggan ho natin, tingnan ho natin kung gaano katotoo itong good news na to. Dapat ho paminsan-minsan binabanatan ho natin ang good news. Sa kabila ho ng mga kaganapan ngayon sa politika, paminsan-minsan, no? Kailangan natin sundutan ng good news. Ito ho mga kababayan, kung meron tayong good news dito na nakakuha ng 95% na approval rating itong si Vice President Sara Duterte, meron naman ho tayong update dyan sa papalapit na bagyong Nika, no? Ang ibang klase ho ito mga kababayan. Sunod-sunod ho, kaya para sa pamahalaan para sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kakalabas pa lang ho nitong bagyo na to, meron na hong kasunod itong si bagyong Nika. Mag-ingat ho kayo mga kababayan. At hindi lang ho yan, pagkatapos ho ng bagyo na yan, meron na naman hong kasunod. Balita ho natin, nagsuspindi na daw ho ng klase ang national government. Kasi nga ho naman, ayaw na ho nilang maulit yung nangyari sa bagyong Christine na talagang napakarami hong na-stranded at nahirapan na ating mga kababayan diyan sa palpak na pagtugon ng national government diyan sa ating problema na yan. Ito na ho mga kababayan, punta na ho tayo dito. Kaya Pinas News Insider. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong kanyang balita na to. Ito ang balita ngayon. Naku, Viral ngayon yun, sa mundo ng social media. Grabe Ang di naman umano'y yan. balitang Vice President Sara Duterte matapang na nagsalita at AFP tila pumanig na di umano kay Vice President Sara Duterte. Grabe naman ho yan mga kababayan. Kung sakaling talagang legit itong balita na to ni Pinas News Insider. Napakagandang ho nito. AFP ho yan Tapos meron pang mga lumalabas na balita na di umano yung mga retired AFP personnel gagawa daw ho ng manifesto di umano para dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. Napakagandang balita niyan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nag-trending sa social media matapos ang mga naging tila patutsada at mensahe ni VP Sara laban sa Marcos administration sa tila mga kapalpakan nito at kung gaano na lamang siraan ang pamilyang Duterte para lamang di umano manatili sa kapangyarihan habang buhay. At kung ating matatandaan kamakailan, winisyon ng mga kritiko ni VP Sara ang dami ng mga kapulisan at sundalo na nakatalaga dito. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila pumapanig na di umano ang ating mga kapulisan at kasundaluhan kay VP Sara Duterte. Patindi ho Dahil ito. dito, ibinalik na ng PNP ang security ni VP Sara at ayon
Naku, na matindi ho yan ha. Kung ibinalik nga ng PNP itong security na itong si Vice President Sara Duterte, palakpakan ho tayo dyan. No? Napakagandang balita ho Pa niyan, sa mga AFP, kabayan. walang nakikitang Oh. problema sa usapin ng pagpili ni VP Sara sa kanyang magiging security. At ayon pa sa AFP, buhay ng pangalawang pangulo ang nakataya dito. Ipinaliwanag rin ng AFP ang 400 na security detained ng Vice President Sara Duterte na tila pilit namang kwini-question ng mga kritiko nito. There's no imminent threat to our Ito ho. Vice President on the side of the AFP because the Presidential Security Command is under the umbrella of the AFP. Of course, we'll be performing our mission of protecting our BBI. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi dapat masayang ang pinaghirapan ng mga AFP at PNP para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Huwag niyong hayaan na malubog ang bansa sa kamay ng mga adiktos at maubos nila ang kaban ng ating bansa. Kawawa ang bansang ito at maging ang mga kabataan at mga profesional na nalulong sa pinagbabawal na gamot. Naku Yung po. mga sumasang-ayon sa Ang problema ko kasi dito, ang administrasyon nitong si Marcos Jr. pagdating dito sa ipinagbabawal na droga, napakalambot ho ng kanilang atake dyan, di ba? Ano lang daw ho yan, pampahaba ng oras, sabi ni kanilang Marcos. ginagawa, malamang ay malaki Oh. ang pakinabang sa posisyon na naibigay Grabe sa kanila. naman Yan yan. naman tikom ang bibig na nabusalan at natakpan na ng kanilang mga mata. Isalba niyo ang mga taong matitino na mabibiktima nila para mabigyan. Yes, men in uniform, sama-sama sa tunay na unity. Team Maisog, laban, kasama ang bayan nating mahal. Support VP Sara, walang ibang magtatanggol sa mga Pilipino. Kung di magkaisa po tayong lahat, labanan ng mga taong manlulupig sa ating malayang pamamahayat at kapayapaan ng ating nag-iisang inang bayan. Wala naman pong ibang pagmamalasakit sa mga Pinoy, kundi tayo-tayo rin po. Men in uniform, Correct. mga matalino sila. Ramdam nila ang tunay na VP Sara at kay PRRD. Lalo na ang men in uniform, sinumpaan nila ang protektahan ng ating bansa at Pilipino. Abay, dapat lang ibalik ang security ni VP Sara. Ang dami pong nagkalat na buaya nung bahano, baka gurgurin VP. AFP matatalino. Alam namin na papanig sila sa tama at sa bansang makabayan. Ay naku, ba't nandito si Idol? Ba't biglang bumalaga sa atin itong si boss, itong si Jay Guevara? Ito, pakinggan natin anong mga punto de vista nitong si Si Idol Sara Jay. ipapa-aresto. Naku, Naku napakalaking gulo to pag ginawa nyo to kay VP Sara. kung sakali. Video ni Sandro Marcos at ni Romualdez kumakalat sa social media. Naku. Napanood ako dito ng video, VP Sara ipapa-aresto na daw. Grabe, nagulat naman ako dito sa ano na to, itong ibig sabihin buong video to nitong si Jay Guevara. Sige, anuhin ho natin, sundutin ho natin, pakinggan natin yung mga banat nitong si At Jay dito, Guevara may kumakalat na Dali lang, video palitan si natin Sandro to. Marcos at si Tambaluslus na parang nagkakadedmahan. Naku Ang po. ano kayang video to? Parang ano na ata, parang nagkakagirian na tong dalawang panig na to. Eh nako, delikado to ha. Oo. At eto, no, yung pilit na ang pamimigay ng pera ni BP Sara. Attorney Powa ni Real Toxicong Adyong. Naku po. Na Real Tox. Ano kahibangan tong ano naman kahibangan tong ipapa-aresto daw itong si BP Sara. So bago yun, dito muna tayo sa pang-real talk ni Attorney Powa ni Real Toxicong Adyong. Yan, buti nga sa inyo. Puro kasi pa-epal eh. So ito, panoorin natin. Kahit anong pilit niyong pamimiga, hindi niyong mapapabagsak si VP Sara. Grabe naman yan! Grabe naman yan! Anak ng toko, ibang klase ho talaga to. Ako, litong-lito na ako ha. From Pinas News Insider, nagpunta tayo kay Boss Jay Guevara. From Boss Jay Guevara, magpupunta tayong Showbiz Fanatics. Talagang iniikot ho kayo ha. Ito ang tinatawag na ito ang tinatawag na para tayong nagbibisita iglesia. Bisita Iglesia YouTube channel edition. Ika nga, binibisita ho natin yung iba't ibang Pinas News Insider naman. Akala ko pa naman talagang arangkada bigla punta tayo kay Boss Jay. Maya-maya punta naman tayo kay Showbiz Fanatics. Maya na ho, punta na lang ho tayo dito kay Robin Shitso. Mang kongresista ang di umano'y hindi nagtagumpay, Nako. nagsira at makakuha ng ilang mga impormasyong ikababagsak raw ng Vice President na si Sara Ayan Duterte na nga ba? matapos patotohanan ng former Oh. spokesperson ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na walang ginawang mali si VP Sara patungkol sa mga aligasyon sa kanya at di umano'y pagbibigay ng cash incentives sa mga
empleyado ng Office of the Vice President. Yo! Sinupalpal ng katotohanan ng former spokesperson ng OVP na si Attorney Michael Pua, ang Lanao del Sur 1st District Representative na si Adjong Zialonto, kung saan tila pinagpipilitan di umano na imposibleng hindi raw alam ni Attorney Pua ang lahat ng mga di umano'y akusasyon kay VP Sara na tila namimigay raw ito ng mga envelopes sa empleyado ng So, pinaniwalaan nyo yun? Pinaniwalaan nila yung ano na yun? Pinaniwalaan nila yung dun sa matanda, yung sa envelope na yun? Ang galing din ni Kong Adjong no? Grabe, no? Hindi, ganyan kababaw ang committee. No? Kaya nga si PRRD tinatamad na humarap sa mga yan kasi nga parang magiging useless lang yung parang Correct. useless lang yung ganap Parang yun, tipong bill ko, pati yung sinabi ng matanda na binigyan ako ni Vice President Sara ng ng envelope na may pera. Paniwalang So, pag paniwala binigyan na ka ako pala, sila. ano na yun? Pag binigyan ka, tawag dito Di ako sanay. Di ako sanay. Di ako sanay na inaano natin tong si Boss J, no? Ano yun na lang ho tayo, punta ho tayo dito kay ano. Pero mahusay ho yan, ha? Suportahan ho natin tong si Boss J Guevara. Mahusay. Dalawang kamay, saludo, boss. Mahusay ho yan, mahusay. Isa ho sa mga iniidolo din natin yan. Yan sila brothers, yang si Jay, yang reaction, yang third floor, mahusay ho yung mga vlogger na yan. Wala man ho tayo sa kalingkingan ng mga malulupit yan. Ika nga, kumbaga, ano lang ho tayo, kulangot lang ho tayo. No? Ngayon, tuloy natin. Kaso, palitan natin. Boss Jay, shout out dito sa kay Boss Jay. Diba? Dito ho tayo, tambay ho tayo dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Pag-usapan ho natin ang issue ng illegal na droga. Dito ho tayo, game. So, hi kay Facebook user, nanonood siya from Shinya, China. So, ano yung mga dapat tinitingnan din natin na ang ginagawa ngayon ng administrasyon na Marcos sa atin sa Pilipinas ay pinapasok nila yung polisiya tungkol dun sa droga o sa bawal na gamot. Okay? So, bakit nila pinapasok? Ngayon, ang pinapasok nila ay very, very similar. Take note nyo po, very, very similar po doon sa polisiya na isinusulong dati ni Leni Robredo at ng mga liberal sa Pilipinas na ituring lamang ang drug addiction na isang health concern. Wala Correct. naman pong mali doon kasi totoo naman na ang mga adik ay biktima. Gayun pa man, as Correct. long as nakasaad sa ating batas na bawal ang paggamit nito, na bawal ang possession nito, na bawal magbenta ito, kailangan sundin ang batas. Ibang klase talaga tong si Attorney Trix. Pero bago ho natin ituloy yan, mga kababayan. Ito ho muna. Grabe, no? Pagka talaga, itong yung mga, itong kagaya nitong si Lisa Araneta Marcos. Tingnan nyo naman ho yan. Panoorin nyo ho ito, mga kababayan. Ibang klase, hirap pagulungin, no? Ano ba naman yan, madam? Oh. Hirap na ayaw gumulong ng luha. Talagang pilit na pilit ho itong kay Lisa Araneta Marcos. Yung tipong, sige na, bumagsak ka na. Diba? Ayaw hong bumagsak ng kanyang luha. Tignan nyo naman yan. Oh. Madam! Parang yung mga, meron ba nagre-record dyan? Yayakap na ako, iiyak na ako, ha? Bakit? Para saan? Anong dahilan? Ang dahilan ho, talaga ngayong mga panahon na to, napakababa ng tingin o yung imahe ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa ating mga kababayan, lagapak ho. Kaya kailangan gumawa ng eksena nitong si Lisa Araneta Marcos para kahit papano, makita ng ating mga kababayan, yan ang ating First Lady. Ibang klase, di ba? Talagang ibang klase kung aruga talaga ng isang nanay, di ba? May payakap-yakap pang nalalaman, pero wag ho kayong maniwala, no? Apaka-plastic ho ng ali na yan. Tuloy ho natin. Ito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Siningit lang ho natin para matapos na ho natin yan. Panigurado may magsisendo sa atin yan. Okay. Kung magbago po tayo, hi Ma'am Flavie, good evening. Kung magpapalit tayo at itutuon natin na health concern ang paggamit ng bawal na droga, kailangan mayroon nire-reflect ito sa ating healthcare. So, ang nakakabahala dyan ay maliwanag na ang taong bayan sa Pilipinas, okay, naniniwala na masama ang paggamit ng bawal na droga. Bakit? Ang consequences niya ay yung pagtaas ng kriminalidad. Hindi lang po dun sa taong gumagamit, ha? Of course, meron ganon, kaya nga natin ni-rehab kasi magkaakibat, magkabalikat
ang paggamit ng illegal na droga at krimen, dahil ang addiction will drive you to the point where you will commit a crime para makuha lang yung addiction mo. Pero nagke-create ito ng industriya, nagke-create ito ng isang negosyo na kaakibat din niya ang kriminalidad. Kasi dahil bawal siya, may korupsyon, nagkakaroon ng korupsyon. Nagkakaroon nga ng partisipasyon ang mga politiko natin sa pagbebenta at sa mga transaksyon tungkol sa illegal na droga. Kapag naging basihan o naging cottage industry natin yan, pagbebenta ng illegal na droga, makikita natin ang epekto nito sa pagtingin sa ibang mga bayan na nalulung na sa illegal na droga. Diba? Ang pinaka-concern natin is the connection to crime. Kahit sabihin pa nilang health concern lang yan, kaakibat nga nito at may epekto ito sa kriminalidad. So nakikita natin ang pagiging lax na polisiya ng administrasyon na ito ay nakakakos ng concern sa mga tao, sa taong bayan. Maging anumang partido ka, kahit ano ang iyong ang iyong panig, maging politiko ka man o hindi, kapag ito ay umabot sa pamilya mo, lahat kayo iisang panig na lang, galit kayo sa droga. Ito sabi ni Facebook user, parang gusto nila gawin yung Pinas na gaya sa US na open to drugs ng mga libs. Actually, more like Europe, yung ibang mga lugar. Ang problema, dun sa mga kapag nagkaroon ng state policy na pagkukonsinti sa mga gumagamit ng illegal na droga, ay may epekto po ito doon mismo sa taong bayan, doon sa mga tinatawag nilang biktima. Lalo silang nabibiktima. Siyempre, wala nang takot, wala nang taguan, wala nang pumipigil, wala nang state sanctions, wala nang kahit anong ganon. So, ayun, sabi ni Elsa Galvez, baka daw matulad sa Mexico. Oo nga. O doon sa ibang mga bansa kung saan nalubog talaga sila sa droga, sa illegal na droga. Yun, sabi ni Facebook user, pag may addict sa pamilya, delikado na ang sinusunog ang bahay. Kung nasusunog na ang malaki, isa lang ibig sabihin. No? Grabe. Pagka nakikita natin, umuusok na dyan sa Ilog Pasig, alam na ho natin ibig sabihin. Wala na. Tinakasan na ho ng kabaitan yung mga nakatira dyan sa Malacanang. Okay, maraming salamat sa lahat ng gifters dito sa TikTok. Yan po ang nakikita natin na parang hindi man nila sinasabi ng diretsahan doon sa execute ngayon ng mga batas tungkol sa paggagamit ng illegal na droga, nagiging apparent yung filosofiya ng enforcement nito. Mabigat yung sinabi ni Chief PNP tungkol dun sa pag-justify ng paggamit ng droga, lalong-lalo na para dun sa mga taong nagtatrabaho. Kumbaga ho, hinalin tulad ho niya sa energy drink yung droga. Wag na ho kayong bibili ng Red Bull. Wala nang Red Bull. Extra Diyos, wala na ho. Gatorade, walang ganun ho. Hindi na ho uso yun. Yung tawag dito, yung nabibiling yung mga energy drink. Wag na ho kayong bibili nun. Na lang ho kayo, shab-shab na lang kayo. Dalawa po, maraming mali dun sa statement niya. Unang-una, alam niya at maliwanag na illegal ang paggamit. Pangalawa, sila po ang law enforcing agency para dun sa para ipigil yung mga ganyang paggamit at ipigil yung yung sale, yung mga transaksyon tungkol diyan. Bukod pa diyan, parang kinukonsinti din ang mga employers na naglalagay ng mga sobra-sobrang oras sa pagtatrabaho ng kanilang mga trabahante na illegal din po 'yun. Hindi dapat sila nagtatrabaho beyond their capacity to work. Okay? Pero kung titingnan mo, ihahalin tulad mo yan para na rin, kumbaga, ang nawawala or kontra ito sa existing policies natin. Una, na dapat harsh tayo at pinarurusahan talaga yung paggamit, mga transaksyon, etc. pagdating sa droga. Pero pati yung pagpoprotekta natin sa ating mga mamamayan, lalong-lalong na kabataan. Sino ba ang pinaka-vulnerable dyan? Nawawala din, halimbawa, nakikita natin, talamak na naman ang mga rugby boys. Yan, sinyales po yan, hindi lang na lax uli ang enforcement ng batas pagdating sa droga, kung hindi, talamak na naman ang gutom. Talamak na naman ang paghihirap. Kasi yung pag-rugby na yan, yan, yung mga gutom na bata,
Pagkakaalam natin ha, pagka gumaganyan sila, nawawala yung gutom nila. Mag-window dressing man, kahit paano, ang gobyernong ito, hindi nila maitatago na lumalaganap na naman ang gutom sa mga mahihirap. Pero ano lang ang response nila? Through their trolls, pagtatawanan nila, sasabihin, ito yung abogadong gutom, ito, gutom ka na ba? This is, kumbaga, inhuman. Hindi ito basta mali lang. This is inhuman. Tignan ninyo, ang mga trolls tinuturuan nila na sabihin na nakakatawa lang ang gutom. Na isa itong insulto kapag gutom ka. Sino ba nag-cause nito? Ngayon, nagpupumilit pa. Mayroong polisiya ngayon, ang administrasyon, na nagpupumilit sa mga kaibigan nila dyan sa media na kailangan i-publicize na bumaba na daw ang presyo ng bigas. Despite that, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Ito, sabi ni Facebook user, why use drugs? Ang reasons, parang humaba ang oras na gising o trabaho. Kaming mga OFW, karamihan 16 hours ang work as katulong but we don't use drugs. There you go. Diba? Hindi siya excuse. In fact, hindi ka dapat gumagawa ng kahit anong excuse pagdating sa paggamit dahil illegal nga yan. Yun. Walang excuse. Kasi itong si Marbil, pinalakas niya whole loob nitong mga call center agent, yung mga nagtatrabaho sa palengke, mga kargador. Kasi yan yung mga trabaho niyan, pa-morningan yung mga yan eh. So, kadalasan, kung gusto niyo talagang makakita ng mga bangag, punta ho kayo diyan sa mga call center, sa mga palengke, nandyan ho. Hindi ko naman sinasabi pagka nagtatrabaho, karamihan ng yung pinalakas na loob nitong si Marbil, diyan ho nagtatrabaho kasi nagpapahaba ng oras. Hindi ito, pero kailangan aware tayo. Kaya ako ginawang backdrop yung eleksyon ng US dahil ito rin ang pagkakamali nila. Akala ba nila na susuportahan ng taong bayan ang pamimihasa o ang pagpayag ng pamimihasa ng mga taong gumagamit? Sabi ni Eileen, sumasagot po sa ibang mga issues pero bakit hindi po sinasagot ang akusasyon sa kanya tungkol sa paggamit ng drugs? Magandang puna po yan, ma'am. Bakit tahimik? Mahalaga pa rin naman yun. Ito sabi ni Facebook user din, dapat dyan yung nakikita sa panahon ngayon ng mga pulis na nakikita na hindi maayos ang aksyon nila sa droga, tanggalin na kaagad ang mga yan. Ang problema yung liderato po. Kasi sasabihin lang naman, maglalakas loob lang naman ang Chief PNP sa kanyang mga sinabi kung ito ay naririnig niya o base dun sa kanyang pagbabasa na polisiya ng galing sa taas. Correct. Big brain talaga itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Hindi yung magiging gano'n ang mga pronouncement nitong si Romel Marbil kung yung tayo ng administrasyon nitong si Bangag pagdating sa illegal na droga, talagang kagaya nung kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung ang tayo nitong si Marcos Jr., talagang malambuto siya pagdating dito sa issue na to ng malamang pagka nagkakaroon sila ng command conference o nagkakaroon sila ng meeting nitong si Marcos Jr., binibida ni Marcos yung yung paggamit ng illegal na droga, kumbaga nagpapahaba lang ng oras. Kasi mahirap yung banda sa Pilipinas eh. Siguro ganun nung naging talakayan itong dalawang unggoy na to. Kaya itong si Romel Marbil, pagka nagpapa-interview ho siya sa mainstream media at social media, ganun ho yung kanyang mga pronouncement. Tignan ninyo, siya ba ay pinarusahan ng Pangulo sa mga sinabi niya? Pinarusahan ba siya ng bagong DILG Secretary? Napagsabihan man lang ba sila? Hindi ba hindi? Ilang araw na ang nakaraan simula nung nasabi niya yung ganyan. Kung titignan din po natin ang existing policy, hindi naman nagbago. And as a matter of fact, sabi nila, tuloy daw ang WOD. Pero sinasabi nila, walang patayan, walang ganito. Himayin nyo, baklasin nyo ang statement na yon. Hindi mo pwedeng adenahin ang aksyon na maaaring gawin ng pulis, lalong-lalo na kung sila ay nagpuprotekta ng sarili nila. Maraming salamat, Baby Star. Ito, sabi ni Bronny, may justification pa, economic impact daw. How come? Drug lords and pushers don't contribute to tax laws. Workers add hours. Come on. Totoo yan. Bakit hindi na lang maging humane sa treatment ng inyong mga empleyado? Diba?
Maraming salamat sa lahat ng gifters sa TikTok. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsupport sa PH Update. Bottom line ho dito, ang mga pulisiya ng administrasyon ni Tomas Marcos Jr., mga dispalinghado ho talaga. At nagre-reflect ho ito sa mga sinasabi ng kanyang ng mga matataas na opisyal ng administrasyon, kagaya ho nitong si Romel Marvil. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kayo lahat. Shoutout ho dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Subscribe ho kayo sa Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles YouTube channel. Mahalin natin ng Pilipinas.